Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, "Guro, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lamang ang mabuti. Kung ibig mong magkamit ng buhay, sundin mo ang mga utos." "Alin-alin po?" tanong niya. Sumagot si Jesus, "Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Igalang mo ang iyong ama at ina, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili." Sinabi ng binata, "Tinutupad ko na po ang lahat ng iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin?" "Kung ibig mong maging ganap, humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo yan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Sagot ni Jesus. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya ay napakayaman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Narinig natin sa ating ebanghelyo na mayroong isang mayamang lalaki ang minsang nagtanong kay Jesus kung paano magkakamit ng buhay na walang hanggan. Pag sinabing buhay na walang hanggan, ibig sabihin langit. So ang tanong, paano makakamit ang langit? Yan ang tanong ng mayamang lalaki kay Jesus. Sa totoo lang po, yung mayamang lalaki, gusto niyang gawin ang kanyang best. Gusto niyang ibigay ang kanyang buong makakaya. Kaya nga, kahit bago pa siya nagtanong kay Jesus kung paano makakamit ang langit, sinusunod na niya ang mga utos ng Diyos. Hindi siya pumapatay, hindi siya nagnanakaw, hindi siya nagsisinungaling sa pagsaksi, hindi siya nangangalunya. Lahat ito sinusunod at ginagawa na ng mayamang lalaki. Kaya nga, proud siya na sabihin kay Jesus na lahat ito, sinusunod ko na, ginagawa ko na kahit nung ako'y bata pa. Pero, meron pa ring kulang. Kahit sinusunod na niya ang utos ng Diyos, kahit nagpapakabait na siya, meron pa ring kulang. At ito ang dahilan kaya siya nagtatanong kay Jesus kung paano makakamit ang buhay na walang hanggan. Pakiramdam niya may kulang pa rin. Ang galing ng mayamang lalaki, no? Kahit gumagawa na ng mabuti, pakiramdam niya kulang pa din. Kahit na sinusunod na niya ang Diyos, pakiramdam niya kulang pa din. Mabuti pa tong mayamang lalaki, nakukulangan sa ginagawa niyang kabutihan.
Yung iba sa atin, sapat nang makagawa kahit isang kabutihan. Yung iba dyan, di ba? Kapag araw-araw nagsisimba, anong sinasabi? Baka lumampas ka na sa langit. Di ba? Bakit? Dapat dagdagan mo pa nga eh. Kapag sumobra lang sa isa ang simba, kapag araw-araw nagsisimba, sabi mo, baka lumampas ka sa langit. Nakatulong ka na sa kapwa mo. Tapos nagpapatawad ka pa. Tapos martir ka pa. Baka sumobra ka na sa langit. Di ba ganyan tayo? Binibilang natin yung nagagawa nating kabutihan. Pero itong mayamang lalaki, ang dami na niyang nagawang kabutihan, sinusunod pa ang Diyos, pero siya pa rin ay nakukulangan. Pero laking gulat ng mayamang lalaki nang direkta sabihin sa kanya ni Jesus, kung nais mong maging ganap, humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo yan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Tignan mo, ang tinatanong lang nung mayamang lalaki, ano pa ang mabuti kong pwedeng gawin? Pero si Jesus, ang sabi sa kanya, kung gusto mong maging ganap. Ano ibig sabihin nung maging ganap? Sa English translation, sabi, if you want to be perfect. Yung pagiging ganap sa English, perfect. Lord, gusto ko lang naman maging good. Why perfect? Kung uunawain natin ang sagot ni Jesus, para makamit ang langit, para makamit ang buhay na walang hanggan, hindi ka lang dapat mabuti, kundi ikaw ay ganap. To gain eternal life, you do not only settle for being good, but for perfection. Hindi sapat na tayo ay mabuti, kundi dapat tayo ay perpekto. And in the case of the rich young man, sa kaso ng mayamang lalaki, yung kanyang pagiging perpekto ay nakabase sa kanyang kayamanan. Kailangan niyang ipamahagi ito, ibigay sa mahirap, at magkakaroon siya ng kayamanan sa langit. Father, bakit ganon? Mabait na siya. Oo, mabait siya. Sinusunod ng Diyos, pero ang kulang sa kanya, madamot siya. Ayaw niyang ibigay. Ayaw niyang tumulong. Ayaw niyang isuko ang kanyang ari-arian. Marami sa atin ganito. Nagsisimba naman, mabait sa magulang, tumutulong sa kapwa, pero hindi pa perfect. Bakit? Puno ng galit sa puso. Hindi marunong magpatawad. May ganyan sa atin, nagsisimba, mabait, nagsisimba, pero may kabit. Paano yun? Perfect na ba yun? Tumutulong sa kapwa, pero nangungupit, magnanakaw. Did you see that? Kita niyo yon? Mabuti, pero hindi pa ganap. Good, but not yet perfect. Kaya nga, yung mayamang lalaki umalis ng malungkot kasi hindi niya kayang ibigay ang kanyang kayamanan. Siguro, nakatuon yung mayamang lalaki sa pagsuko at pagbibigay ng kanyang yaman. Ang hindi niya pinagtuunang ng pansin ay ang sinabi ni Jesus na kapag ginawa mo yan, ikaw ay magkakamit ng kayamanan sa langit. Yun yung hindi niya naintindihan. Tignan mo, ibigay mo yung kayamanan mo, ang kapalit, kayamanan sa langit.
Ibig sabihin, kapag tayo ay may isinuko sa Diyos, mayroong darating na kapalit, higit pa sa isinuko mo. Sa atin, hindi naman tayo mayaman. No? Meron po bang mayaman dito? May mayaman ba sa pera? O, kung wala naman tayong kayamanan sa pera, baka mayaman ka sa pride. Yan, no? Marami sa atin yan, no? Mayaman sa pride. Isuko mo na lang yung pride mo sa Diyos at magiging ganap ka. O baka hindi pride ang yaman mo, mayaman ka sa yabang. O yan, no? Mayaman tayo sa yabang. Isuko mo yung yabang mo at magiging ganap ka. O kaya mayaman ka sa galit, mayaman ka sa inggit, mayaman ka sa kasamaan. Lahat yan, isuko mo sa Diyos at ikaw ay magiging ganap. At papalitan niya ng Diyos ng kayamanan sa langit. Mga kapatid, huwag kang matakot mamuhunan sa Diyos. Dahil kahit kailan, hindi ka malulugi sa Diyos. Invest in God. Don't be afraid to invest in God. Don't be afraid to give to God. Don't be afraid to serve God. Don't be afraid to spend time with God. Go to church. Because in the end, you will never go bankrupt. Papalitan ng Diyos. Lahat yan ng kayamanan sa langit. My dear brothers and sisters, gaining eternal life does not stop with being good. It is a journey to perfection. Kaya, huwag kang matakot mamuhunan sa Diyos. Dahil kahit kailan, hindi ka malulugi sa Diyos. Amen.